Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw at tayo po ay muling magsasama-sama sa loob ng maikling oras upang pag-usapan po natin ang lesson natin ngayong week na ito. Ang pamagat po ay ang pagtawid sa dagat na pula. Lesson number 6 po yan. At kagaya po ng ating palagiang ginagawa, atin po munang babanggitin ang ilang mga pangalan. Kagaya po ni Tony Panesa, Roger Yamson, Maria Bacan, Alan Perez, Christian Marti, Seria Bardago, Binos Panaglima, Nesitas Estubo, Lula Bay, Lea Santos, Efren Evangelio, Domingo Balyo, Edgar Casihan, Victor Abilidas, Jonathan Haum, Berning Fronda, Aida Almasco, Marilyn Ligaspi, Normelinda Baguhin, Florinda Costudio, Bobby Aranya, Mias Agapay, Celia Puson, Brumel Encina, Ruel Denden, Mary Jane Tornilla, Clarice Quezon, Mirna Medina, Edwin Peras, Lloyda Filipina, Eric Reyes, Jojo Pajardo, Ricky Cabonegro, Lucia Sadurnas Ocampo, Rosana Recano, Rodilyn Toledo, Ricky Panfruelda, Leonardo Pradiquela, Lirio Reges, Aris Pap, Marlon Magsayo, Melvin Lastima, Kaadlawon JP, Francisca Sosa, Ronel Castillo, Aida Almasco, and Fernando Vicmundo. At alam po namin na marami pa pong mga sumusubaybay o nagsusubscribe ng ating ministry, ating Solid Rock Ministry na hindi na po nagpapadala ng kanilang mga notification. Binabati rin po namin kayo. Ganun din po ang mga simbahan natin, ang mga churches natin na ginagamit itong ating lesson review na source ng kanilang pag-aaral tuwing araw ng Sabado. Kami po ay bumabati rin sa inyo although hindi po namin kayo maisa-isa sapagkat hindi po namin alam yung ibang mga churches. Ang sigurado lang po namin at nakita namin noong nakaraang Sabado ay ang Pasig Adventist Church. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang araw ng Sabado. Ganun din po sa parteng probinsya ng Camarines Norte, ang Bagasbas and Vinson Seventh-day Adventist Church po na patuloy na ito ang ginagamit nilang source ng kanilang pag-aaral. Magandang araw po muli. Tayo po muna humiling ng tulong sa ating Panginoon. Diyos ko po makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling nananawagan sa inyo, nagpupuri sapagkat kayo po ay napakadakila. Kayo po ay palaging gumagabay, nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan, lalo na po ang aming mga kalakasan, ang aming mga kalusugan, at ang inyong pong mga pag-iingat sa kabila po ng napakagulo ng mundo na aming ginagalawan. Nandyan ka po kayo at kami po ay inyong iniingatan. Ganon din po ang mga kapatid namin, mga kaibigan namin na sumusubaybay sa ministry ito, sa programang ito. Amin din po silang inilalapit sa inyo. Panginoon, muli po kaming gabayan sa aming pag-aaral ngayong araw na ito. Makatulong po nawa itong muli at muli po naman naming maunawaan ng inyong mga salita na nais mong ibigay para sa bawat isa sa amin. Pandalangin namin sa pangalan ni Jesus. Okay, ang ating po talatang sauluhin ay makikita natin sa Exodus 14:13. Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo. At masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling nakikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawain ay manahimik. Ang kwento ng Exodus ay puno ng drama at mga kamanghamanghang karanasan na nagpapakita ng mga makababalaghang paggawa ng Diyos. Ang Israel ay nasa pagkaalipin at imposibleng makalaya maliban sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Subalit kung ating titingnan ang ating kasalukuyang kalagayan at ang panukala ng Diyos para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan,
Ito ay isang anino lamang sapagkat kinakailangang higit na dakilang mga gawa ang gawin ng Diyos upang tayo ay maligtas. At ang Exodus ay isang anino lamang ang nagginawa ni Kristo doon sa krus upang tayo ay maligtas. Titingnan natin ngayon ang Exodus bilang larawan ng ating katubusan at mga hamon para sa ating lubusang kaligtasan, paglalakbay tungo sa makalangit na Kanaan. Narito po ang mga katanungang ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, nahikayat na ba o na-convert si Paraon ng kanyang sabihing, pagpalain mo rin naman ako? Number 2, ano ang hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan kapag sila ay nailabas na at bakit? Number 3, ano-anong mahalagang aral ang dapat nating matutunan mula sa susunod na mga tagpo ng paglabas ng Israel? Number 4, bakit madaling matakot ang bayan sa kabila ng maliwanag na paggabay sa kanila ng Diyos? At panglima, ano ang naging awit ni Moses at ng buong bayan matapos na makatawid sa dagat na pula at malipol ang mga kaaway? Balikan po natin ang question number 1, nahikayat na ba o na-convert na ba si Paraon ng kanyang sabihing, pagpalain mo rin naman ako? Sige, ating pong titingnan muli ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nahikayat nga ba si Paraon? Exodo 12:31 hanggang 36, ano ang sinasabi? At kanyang tinawag si Moses at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at 10 ng mga anak ni Israel at kayo yumaong maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi. Dalhin ninyo kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinabi, at kayo yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. At pinapagmadali ng mga Egyptiong bayan na madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. At dinalaan ng bayan ang kanilang masa bago humilab na nagbabalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit sa ibabaw ng kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moses, at sila humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto, at mga damit, at pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo na ano pat ibinigay sa kanila, anumang hingi nila, at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. So, dito po, kung ating pong papansinin, ay si Paraon ay nakiusap na siya'y pagpalain din naman. At sabi niya, sige na, yumaon na kayo. Alam po ninyo, dito sa puntong ito, siya'y napipilitan. Alam po ninyo, ang pananampalataya kailanman ay hindi sa pilitan. Ang pananampalataya ay kinakailangang kalakip yung pag-ibig, yung pagmamahal sa Diyos. Hindi yung basta wala ka na kasing magawa, surrender ka na, kaya ka lang pumapayag. Subalit hindi naman nahihikayat ang iyong kaluluwa. Alam po ninyo, kapag kabinasa natin sa Deuteronomio 10:12, makikita natin kung ano yung sinasabi tungkol sa tunay na pananampalataya, yung tunay na pagkatakot sa Diyos. Tingnan po natin sa Deuteronomio 10:12, ano ang sinasabi? At ngayon Israel, anong hinihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. So, mga minamahal, maliwanag po ang sinasabi niyan, yung pagkatakot sa Diyos ay ibig sabihin ay susundin mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Ibig sabihin, talagang ang tunay na pananampalataya ay hindi lang ikay naniniwala, hindi lang ikaw ay sumusurrender, kundi ikaw ay nagpapasakop at magalak na naglilingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, malimit kapag ating pinagmamasdan ng ating buhay, iniisip natin tayo ay nahikayat na. Ito converted na, nabinyagan na yan. Subalit ang tunay po na conversion ay yung nakilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Diyos, at dahilan sa pagkakilalang yan, natutunan natin siyang ibigin at susundin natin na may kagalakan, sapagkat alam natin na ang kanyang mga kautusan ay pawang kautusan ng pag-ibig,
at kabutihan para sa atin. Okay, pangalawa pong tanong, ano ang hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan kapag sila ay nailabas na at bakit? Alright, tingnan naman po natin dyan sa Kapitulo 13, talatang 1 hanggang 16, ano naman po ang sinasabi patungkol sa hinihingi ng Panginoon matapos na sila'y lumawas na sa Ehipto. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao, maging sa hayop ay akin. At sinabi ni Moses sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inialis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay, ay hinango kayo ng Panginoon sa daking ito. Walang sino mang kakain ng tinapay na may libadura. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. At mangyayari na pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kalineo at ng Hiteo at ng Amoreo at ng Hebreo at ng Hipuseo, na kanyang isusumpa sa iyong mga magulang, na ibibigay sa iyo na lupang binubukalan ng gatas at pulot, ay inyong ipangingiling ang paglilingkod na ito sa buwan ito. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, at sa 7 araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Tinapay na walang libadura ang kakainin sa loob ng 7 araw, at huwag makakakita sa iyo ng tinapay na may libadura, ni makakita ng libadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan. At saysayin mo sa iyong mga anak sa araw na iyon, na iyong sasabihin, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin na ako'y umalis sa Ehipto, at sa iyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig. Sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay, inalis ka ng Panginoon sa Ehipto. Isasagawa mo nga ang palatuntunang ito sa kapanahunan nito taon-taon. At mangyayari pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kalineo, gaya ng isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang, at pagkabigay niya sa iyo ay hihiwalay mo para sa Panginoon niya ang lahat na nagbubukas ng bahay bata, at bawat panganay na mayroon ka na mula sa hayop, ang mga lalaki ay sa Panginoon. Ang bawat panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero, at kung hindi mo tutubusin ay iyon ang babaliin ang kanyang leeg. Ang lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At mangyayari na ang pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating, sasabihin, ano ito? Na iyong sasabihin sa kanya sa pamamagitan ng lakas ng kamay, ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, at nangyari nang magmatigas si Paraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, ang panganay ng tao, at gayon din ang panganay ng hayop, kaya't aking inihain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata ng mga lalaki. Ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. At magiging pinakatanda sa iyong kamay, at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay, inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. Ayan. So, ang sinasabi po, inyong ibibigay sa akin ang mga panganay. Panganay na lalaki sa inyong mga anak o maging sa anak ng inyong kawan. Sa lahat ng inyong hayupan, ang mga panganay ay sa akin. Una po ay sapagkat ito'y nagpapaalaala na yung mga panganay doon sa Ehipto ay namatay dahilan sa hindi pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, itong panganay ay simbolo ng the best. Ano po? So, ibig sabihin, inais ng Panginoon yung ating best ay siyang ipagkakaloob natin sa Kanya. Ano po? Iaalay natin sa Panginoon ang the best para sa Kanya. Hindi maaaring yung mga pangalawa, pangatlo, kundi yung una. Ibig sabihin, yung talagang pinakamaganda, yung pinakamagaling. Sapagkat alam po naman ninyo na kapag halimbawa, nagtanim kayo ng punong kahoy, ang unang bunga niyan ay talagang malalaki. Habang tumatanda ang kahoy, lumiliit ang bunga. Ganon din po, kahit na pinya o kaya ay papaya, ganon po talaga. Kaya ang hinihingi ng Panginoon ay yung the best
na siyang pag-alaala natin na sa iyong Panginoon na siyang dahilan ng ating kaligtasan. Pangalawa, sabi ng Panginoon, isang linggo o 7 araw kayong magdiriwang ng piyesta. Alam po ninyo, dito sa piyesta, nakapagtataka bakit ang kakainin ay tinapay na walang libadura. Samantalang sa atin, kapag tayo ay nagpipista, may birthday, kapag may anniversary, ano mo, talagang bonggacious ang ating handaan. Alam po ninyo, ang Panginoon, ang ibig niya, ang ating inaalaala ay yung lahat ng kabutihan niya. Yung walang libadura ay nagpapaalaala na nung una tayo'y walang pag-asa, datapwat binigyan niya ng pag-asa. Ito'y nangangahulugan rin na dati-rati ay wala tayong katuwiran, datapwat tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng katuwiran. So dito po ang kinakailangan na sa bawat ginagawa natin ay gagawin natin na ang ating dadakilain ay yung kabutihan ng Diyos. Hindi yung mga bagay na ating binubungga sa buhay natin. Alam po ninyo, kaya tayo ay malimit, nagkakaroon ng problema, dahilan doon sa ang hilig natin sa mga bonggacious. Ano? Kung mayroon bang salitang gano'n. Kapag birthday, andyan yung masasarap na pagkain, may karne, may cake, may chocolate, pagkatapos may mga drinks. Alam po ninyo, ito yung nagiging dahilan bakit ang dami nating problema. At pag tayo may problema na sa ating kalusugan, magtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, bakit naman? Ako na may naglilingkod sa iyo, ako naman ay nagtatapat. Bakit ako nagkaroon na itong ganitong sakit? Alam po ninyo, yung kasi kapag tayo ay naghahanda ng ating pagkain sa halip na ang ipakita natin yung kabutihan ng Panginoon, ang ating pinaka-kapistahan ay yung kainan, yung sarap, hindi yung kabutihan ng Panginoon. Alam po ninyo, ang hinihingi ng Panginoon sa atin ay sa lahat ng ating ginagawa, yung kanyang kabutihan na ginagawa sa atin, ginawa sa atin, ito ang dapat na matanya. Okay po, ngayon po sa pangatlo nating katanungan, ano-anong mahalagang aral ang dapat nating matutunan mula sa susunod ng mga tagpo ng paglabas ng Israel? Ayan. Ito po ay basahin ulit natin sa Kapitulo 13, talatang 17 hanggang 14-12. Medyo mahaba po ito, pero pagtiyagaan po natin pakinggan. At atin pong basahin sa ating mga Bible mismo. At nangyari ng tulukan ni Paraon ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilisteo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsibalik sa Ehipto. Kundi, tinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot sa daang patungo sa ilang sa tabi ng dagat na mapula, at ang mga anak ni Israel ay sumampang nangakasakbat mula sa lupain ng Ehipto. At dinala ni Moses ang mga buto ni Jose sapagkat kanyang ipinanumpang mahigpit sa mga anak ni Israel na sinasabing, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong sasampa ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo. At sila'y naglakbay mula sa Sokot at humantong sa Etam sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at gabi. At sa haliging ulap, sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ng Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-Zephon, sa tapat niya unahan kayo sa tabi ng dagat. At sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ng Israel, nangasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ulan. At aking pagmamatigasin ang puso ni Paraon, at kanyang hahabulin sila, at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon. At sa lahat niyang hukbo at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon, kanilang ginawang gayon.
At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas at ang puso ni Paraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan at kanilang sinabi, ano itong ating ginawa na ating pinayaan ng Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran? At inihanda ni Paraon ang kanyang karo at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan at siya ay nagdala ng 600 piling karo at lahat ng mga karo sa Ehipto at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga iyon. At pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon na hari sa Ehipto at hinabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos ng pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Paraon at ng kanyang mga taong mga bayo at ng kanyang hukbo. At inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. At nang si Paraon ay nalalapit ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila ay natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humilig sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa sa kami ay mamatay sa ilang. Ayan. Kung inyo pong papansinin, magmula sa kanilang pag-alis, ang wika, dala nila ang buto ni Jose. Sapagkat si Jose ay nagtagubilin, 400 taon na ang nakalilipas, na kapag kayo ay dinalaw ng Panginoon, dadalhin ninyo ang aking mga buto. So maliwanag po, dinalaw sila ng Panginoon. Yun ang kanilang pananampalataya. At maliwanag din, kitang-kita nila na sa araw nariyan ang ulap, sa gabi nariyan ang apoy upang sila ay tanglawan. At nakikita nila kung papaanong yung ulap ang namamatnubay sa kanila sa kanilang daraanan. Ito ang nagpapauna sa kanila. So, kitang-kita na sila ay pinapatnubayan ng Panginoon. Subalit, nung sila ay nagigipit, ang tanong ay, bakit mo kami dinala rito? Nakaligtaan kaagad nila na ang Diyos ang siyang nagdala sa kanila roon, hindi si Moises. Ngayon si Moises ang kanilang sinisisi. Bakit? Wala bang sapat na sementeryo doon sa Ehipto na dinala mo kami rito para dito mo kami patayin? Alam po ninyo, malimit tayo ay madaling nakakalimot sa kung paano tayong ginagabayan ng Panginoon. Ito yung sabi ni Ellen White, na wala na raw ibang mapanganib kung hindi makalimutan natin kung papaanong tayo'y ginabayan ng Panginoon noong una. So, pakatatandaan, ang Diyos ang nangako na ilalabas sila, ililigtas sila, hindi si Moises. Si Moises ay inutusan lang ng Panginoon na sabihin sa mga Israelita at pangunahan ang mga Israelita, datapwat ang Panginoon ang siyang nagdala sa kanila. Alam po ninyo, kapag minsan tayo ay nakatingin sa ating mga leader at kapag yung ating leader sa tingin natin hindi gumagawa ng tama, tayo ay nasasaktan, tayo ay tumatalikod na. Mga minamahal, pakatatandaan, tayo'y narito sa iglesyang ito sapagkat tayo'y tinawagan ng Panginoon. Hindi ng pastor, hindi ng kung sino paman, kundi ng Panginoon. Tatandaan po natin yan para huwag tayong nadi-discourage na madali. Hindi tayo madaling natitisod. Panindigan natin at panghawakan natin na ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang gumagabay sa atin, at ang Diyos ang magliligtas sa atin. Okay po, ngayon naman po sa pang-apat nating katanungan, bakit madaling natakot ang bayan sa kabila ng maliwanag na paggabay sa kanila ng Diyos? Ayan, tingnan po natin sa 13 hanggang 31. At makikita po natin na kagaya ng sinabi ko, ang inaasahan nila si Moises. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon sapagkat
ang mga Egyptian na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo nakikita magpakailanman. Ipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako narito aking papapagmatigasin ang puso ng mga Egyptyo at susundan nila sila at ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buo niyang hukbo, sa kanyang mga karo at sa kanyang mga bayo. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon pagka ako'y nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon, sa kanyang mga karo at sa kanyang mga bayo. At ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasuhulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng mga kampamento ng Israel at merong ulap at kadiliman gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin, silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa, at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila. At hinabol sila ng mga Ehipsyo at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kanyang karo, ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari sa pagbabantay at sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Egyptyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Egyptyo. At inalisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap na anupat sinabi ng mga Egyptyo, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinapakipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mong iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo sa kanilang mga karo at sa kanilang mga bayo. At iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa dagat at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas ng umuumaga at ang mga Egyptyo ay nagsitakas at nilagingling ng Panginoon ng mga Egyptyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli at tinakpan ng mga karo at ang mga nangangabayo sa makatuwid. Bagay ang buong hukbo ni Paraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Datapot ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon, iniligtas ng Panginoon ng Israel ng araw na iyon sa kamay ng mga Egyptyo at nakita ng Israel mga Egyptyo na mga patay sa tabi ng dagat. At nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Egyptyo at ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya at sa kanyang lingkod na kay Moses. Ayan. So, kagaya nga po ng sabi ko, ang inaasahan nila na magliligtas sa kanila ay si Moses. Datapot maliwanag ang sinasabi ni Moses, makinig kayo, tingnan ninyo, masdan ninyo, tumahimik kayo, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Ang Panginoon ang magliligtas. At palibhasang ang Panginoon ang magliligtas, ay ibig ng Panginoon ipakita muna na para bagang imposible na, sapagkat sa Kanya walang imposible. Naalaala po ninyo yung pangako ng Panginoon kay Abraham na siya ay bibigyan ng anak at magiging malaking bansa? Tumanda na si Abraham, wala naman yung pangako ng Panginoon hanggang sa nagmenopause na si Sarah at saka palang binigyan ng Panginoon ng anak. Kung kailan panahon na imposible na, at saka ang Panginoon gumawa sapagkat ang layon niya makilala ng lahat na siya ay Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po ninyo, yung panahon ni Jesus Christ, yung kamatayan ni Lazaro, ang wika,
ang Panginoon ay 3 kilometro ang layo galing doon sa tinitirahan nila Lazaro. Datapwat nung sabihin niya, tayo'y pumunta roon kaya sa bahay ni Lazaro at siya'y aking gigisingin. Sabi ay ng mga alagad, kung natutulog po, ay gagaling na yon. Sabi ng Panginoon, siya ay patay na. Alam po ninyo, 3 kilometro ang layo, inabot ng 4 na araw na paglalakbay. Sapagkat nung sila'y dumating, ang huwika, 4 na araw na pong nakalibing. Just imagine, 3 kilometro, aabuti ng 4 na araw? Para baga namang imposible. Alam po ninyo, ibig kasing ipakita ng Panginoon na sa Kanya walang imposible. Kahit patay na, kahit yung talagang nabubulok na, kapag sinabi niyang bumangon, ay yan ay babangon. Sapagkat siya ay Diyos at hindi tao. Tayo po ay natataranta palagi sapagkat ang inaasahan lang natin yung ating kakayanan, yung kakayanan ng tao. Datapwa tayo ay tinatawagan ng Panginoon na magtiwala, maglingkod sa Kanya sapagkat siya ang Diyos na nagmamahal at siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 5, ano ang naging awit ni Moses at ang buong bayan matapos na makatawid sa dagat na pula at malipol ang kaaway? Kung atin pong babasahin muli ito, medyo mahaba-haba na mga talata ito. Suwalit siguro sapagkat hindi ko ibig na tayo ay masyadong maging matagal sapagkat kinakailangan na kayo po ay magkaroon pa rin ng panahon para magbigay ng inyong mga reaksyon. Dito po ay isinaysay sa awit na ito ang lahat ng mga gawa na ginawa ng Panginoon sa kanila. Ang lahat na kanilang binabanggit ay yung lahat na makapangyarihang gawa ng Diyos, yung parabagang imposible nang mangyari datapwat pinapangyari ng Panginoon. Alam po ninyo, ito ang tunay na kailangan na marinig ng mga tao, yung kabutihan, yung mga pagpapala, mga pamamatnubay ng ating Panginoon, hindi kung ano ang ating mga nagawa, kundi ano ang nagawa ng ating Panginoon. Sapagkat ito po yung tinatawag na worship. Pagpapahayag ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. At ito rin po ang pinakabuod ng Apokalipsis 14:2 at 3. Kung babasahin po natin, ang Apokalipsis 14:2 at 3 ay napakaliwanag po ng sinasabi. Narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng dagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig na gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog sa kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 164,000 lamang sa mga makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ayan. So dito po, yung inilalarawan yung tunay na worship ay pag-awit o pagpapahayag ng mga mabuting gawa ng Panginoon. Alam po ninyo, kapag minsan ako'y nalulungkot, kahit po sa ating tinatawag na hour of worship, hindi po natin binabanggit yung mga kabutihan, mga ginawa ng Panginoon, yung mga panukala ng Panginoon. Sa halip, ang ating pinupukusan ay yung dapat nating mga ginagawa para tayo ay maging handa doon sa hinahanda ng Panginoon. At marami ang umuwi na medyo sa halip na nakaginhawa ay nagiging mabigat yung pakiramdam sapagkat puro obligasyon yung mga sinasabi, lalo na kapag dinidiinan natin yung mga kamalian, mga kakulangan ng mga kapatid. Datapwat ang pagsamba po, dapat ay ating inaalaala ang lahat ng mga kabutihan ng Diyos. Ating iniisa-isa. Alam po ninyo, yung awit ni Moses at ni Miriam, iniisa-isa nila yung magmula pa doon sa sila'y nasa pagkaalipin, yung lahat ng mga ginawa ng Panginoon para lang sila ay iligtas. At alam po ninyo,
ito ay nagpapaalala, nagpapasariwa ng pananampalataya, nagpapalakas at nagbibigay ng kapanatagan sa taong naglilingkod sa Diyos. Datapwat kung sa panahon na dapat ay worship, tanda po natin yung focusing salitang worship ay galing sa salitang worship, pagpapahalaga o pagbibigay halaga sa Diyos. Hindi po sa ating mga accomplishment, hindi kung sa ano pa mang mga problema natin dito sa loob ng iglesia, kung hindi sa mga gawa ng Panginoon. Yan ang ating uulit-ulitin, yan ang ating ibabahagi, yan ang ating dadalahin. Wika nga ng Panginoon, ipangaralin niyo ang mabuting balita. Hindi yung magandang doktrina. Mabuting balita. At ang mabuting balita na yan, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. At yan po natatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Iiwan ko namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pag-aaral. Number 1, ang tunay ng pananampalataya ay buong pagtitiwala at pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagpapatibay ng pagsasakabuhayan, pagsasariwa ng mga gawa ng Diyos. Number 3, ang pagkaunawa na ang Diyos ay gagawa at gumagawa para sa kaligtasan ang tanging magbibigay sa atin ng kapanatagan. Number 4, ang tumitingin at umaasa sa mga namumuno para sa tagumpay ay nagdadala ng maraming kalungkutan at kabiguan. And number 5, ang tunay na pagsamba ay ihayag ang mga gawa ng Diyos at kanyang mapagmahal na pamamagitan. So mga minamahal, sana po muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po namin banal, sa oras po ito, kayo po lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig at sa iyong mga kamanghamanghang gawa sa pagliligtas ng iyong bayan. O ang banal, tulungan nawa kami na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Magkaroon kami ng ibayong pag-ibig at kasiglahan na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan palibhasang na amin pong napapag-unawa na ikaw ay Diyos ng pag-ibig at ang iyong mga kautusan ay mga kautusang nag-iingat sa amin upang kami huwag malayo sa iyo at higit sa lahat huwag kaming matungo sa kapahamakan at mga suliranin. Ang banal, ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala at ang iyo po nawang patuloy na pagpapala ay ipagkaloob sa aming mga kapatid na ito sa kanilang buong sambahayan at sa kanilang buong iglesia. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sumating sama-sama hanggang sa susunod po ang pagpala ng Diyos sumating sama-sama.